fix ang income or mga sahod nila. Hindi nila iniisip yung kapakanan ng kumpanya kung kumikita ba to o hindi. May oras na mga pagpahinga. Meron silang panahon para magmuni-muni, magpahinga o magawa yung mga kanilang gustong gawin. No? Ayaw nila na mag-take ng risk kung ano pa yung mga gusto nilang ipatunayan, no? Sa kanilang mga sarili. Kumbaga pa sa kanila sapat na yung kinikita nila buwan-buwan sa kanilang mga araw-araw na gastusin. Hindi na sila naghahangad ng malaking opportunity na umasenso pa. No? Masaya sila sa kanilang pinagtatrabahuhan. Enjoy na sila. Hindi na sila nahihirapan. Lahat ng mga experience na makukuha nila bilang empleyado sa kanilang mga pinapasukang kumpanya ay magagamit nila sa susunod na kanilang tatahakin sa kanilang mga buhay. Bilang isang empleyado man o bilang isang negosyante. Hindi naman lahat binibigyan ng pagkakataon tumagal sa pagiging isang empleyado. Hindi naman lahat binibigyan o pinagkakaloob na magkaroon ng utang na negosyante. Loyal employee ay pinipili na tumagal bilang isang empleyado sa kanilang mga pinapasukang kumpanya. Tapusin mo tong video na to at i-explain ko kung bakit nga ba mas pinipili ng karamihang mga tao na maging isang empleyado sa kanilang mga kumpanyang mga pinagsisilbihan. Kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si Marqueo Mesa na dating empleyado ng ngayon, entrepreneur na nagbibigay ng mga knowledge at experience ko sa aking buhay pagnenegosyo. Alright? Nung unang podcast namin, no? Podcast ni Mesa, kung napanood yun na yung video namin sa in-upload ko, no? Sa YouTube account ko. Dito nga ay nalaman ko nga kung paano nga ba o ano yung mga pag-iisip ng aking mga pinsan at mga kapatid bilang isang empleyado. Iba't ibang mga sagot ang narinig ko sa kanila at kahit ako nabigla rin sa mga kanilang mga isinagot. Yun yung mga na-realize ko ano nga ba talaga yung mga nilalaman o mga iniisip. Ito rin naman din talaga ang mga iniisip ko. No? Kaya ako talaga tumagal din bilang isang empleyado sa aking mga pinapasukan. No? Naging ano rin ako almost 4 years din ako sa huling kumpanyang pinasukan ko. No? Tumagal din ako doon kasi okay ang pasahod ko, okay din naman management, hindi naman ako gaano nahihirapan, no? Kaya pinili ko talaga na mas kumbaga, parang mas tumagal ako, no? Doon sa huli kong pinasukan. Pero nagkaroon lang din talaga ako ng opportunity na magkaroon ng kakayahan bilang isang entrepreneur o negosyante. Kaya rin ako nakapag-resign sa aking pinagtatrabahuhan. No? Pero may doubt din talaga na ayoko nang umalis sa aking pinapasukan kasi natakot din ako na hindi naman mag-work or di naman maging successful yung aking business. No? Pero until now naman, okay naman ang aking negosyo. No? Unemployed na ako, self-employed na ako sa aking negosyo. No? So ito nga yung mga dahilan kung bakit nga ba pinipiling ng karamihang tao na tumagal na bilang isang empleyado sa kanilang mga pinapasukan. So una na sa tingin ko na bakit tumatagal sila ang mga empleyado dahil fix ang income, no? Fix ang income or mga sahod nila. Kahit sabihin na nating kahit pumasok sila na hindi nila iniisip yung kapakanan ng kumpanya kung kumikita ba to o hindi, at least kumpleto yung kanilang mga sinasahod. Wala silang iniisip na problema kung malugi man yung kumpanya nila o hindi. Ang iniisip namin noon ay kumpleto naman na makukuha namin walang bawas yung aming sasahurin sa kanila. Kahit na may gawin kami o wala, ay meron kaming sasahurin. Pangalawa, may oras na mga pagpahinga. Ang lahat naman ng mga empleyado ay may mga oras lamang kung kailan sila papasok. No? Meron mga 8 hours a day, meron mga 12 hours a day. Ayan. At least yung the rest of their time, meron silang panahon para magmuni-muni, magpahinga, o magawa yung mga kanilang gustong gawin sa kanilang buhay. Hindi iniisip ng empleyado yung kapakanan na ng kumpanya kapag ito'y natapos na yung oras nila sa kanilang trabaho. Kumbaga, labas na, wala nang hindi na iisipin ng mga empleyado kung ano man yung naiwan nilang trabaho o yung mga gagawin pa
ng ibang mga kasamahan nila sa kanilang mga trabaho dahil tapos na yung oras ng kanilang gawain. Pangatlo, stay on their comfort zone, no? Karamihan ng mga empleyado ay mas gusto na nila na mag-stay na lang kung ano yung mga nakasanayan nilang gawin na sa tingin nila na hindi sila mahihirapan. Ayaw nila na mag-take ng risk kung ano pa yung mga gusto nilang ipatunayan, no, sa kanilang mga sarili. Hindi na nila iniisip yun, no? Mas okay na sa kanila na kung ano lang yung mga araw nilang ginagawa, no? Mas okay na sa kanila yung kumpara sa mag-isip pa ng panibagong problema na gagawin o sa mga hindi nila nakasanayang gawin. Pang-apat, contented. Contented na yung mga empleyado sa kanilang mga income, no? Kumbaga, para sa kanila, sapat na yung kinikita nila buwan-buwan sa kanilang mga araw-araw na gastusin. May pamilya man o wala. Nabibili nila kahit paano yung kanilang mga needs, gusto nilang bilhin, no? Hindi na sila naghahangad ng malaking opportunity na umasenso pa, no? Parang kontento na sila kung ano yung nasa harapan nila. Kontento na rin sila kung ano yung masaya na sila sa kanilang pinagtatrabahuhan. Enjoy na sila, hindi na sila nahihirapan. Pabor sa kanila yung kanilang trabaho o mas kontento na sila dun sa kanilang ginagawa bilang isang empleyado. Ang pagiging isang empleyado ay ito ang kauna-unahan o pinaka-stepping stone ng mga tao para magkaroon ng improvement sa kanilang mga sarili. Lahat ng mga experience na makukuha nila bilang empleyado sa kanilang mga pinapasukang kumpanya ay magagamit nila sa susunod na kanilang tatahakin sa kanilang mga buhay. Bilang isang empleyado man o bilang isang negosyante. Huwag natin maliliitin ang mga empleyado kung ito lang ang kanilang ipinagkaloob ng itaas. Pwede kasing ito lang talaga yung mga kaya nilang gawin o ipinagkaloob sa kanila para hindi sila lumihis ng landas, no? Or mahirap na rin kasi na ibigay sa kanila yung mga bagay na sobra-sobra na sa tingin naman ni Lord na hindi nila kayang kontrolin. Yung mga sobra-sobra o yung kayamanan kung sakaling bibigyan sila ng mga ganong halaga na mararanasan nila bilang isang maginhawang tao dito sa kanilang buhay. Tadhana lang naman ang mga ibinibigay sa atin, no? Tadhana na tumagal tayo bilang isang empleyado. Tadhana tayo na bilang isang negosyante. Hindi naman lahat binibigyan ng pagkakataon tumagal sa pagiging isang empleyado. Hindi naman lahat binibigyan o pinagkakaloob na magkaroon ng utak negosyante. Kung ano man yung ibinigay sa atin na pagkakataon o tadhana, no, empleyado man o bilang isang negosyante, ay magsumikap tayo at huwag tayong susuko sa lahat ng mga laban, no? Maging masaya pa rin tayo kung ano man, kung yung meron na ipinagkaloob sa atin, no? Mag-enjoy na lang din kung ano yung mga natatamasa, no? Natatamasa nating ibinibigay sa atin, no? Kung ito man ang ating kapalaran, no, sa pamumuhay natin dito sa mundong ibabaw. Kung sa tingin mo naman, no, kung isa kang empleyado pa rin talaga, kinakapos ka pa rin talaga sa lahat ng mga income mo, no, kailangan mo rin talaga magkaroon ng extra income na kahit anong paraan para madagdagan yung mga masustentuhan lahat ng mga kailangan mo, no, basic needs mo para mabuhay ng matiwasay o magkaroon ng kaginhawahan, no, sa iyong pamumuhay. Yun lang at maraming salamat at sana meron kayong natutunan sa panibagong content, no, na niilabas ko na about sa bakit nga ba mas pinipili ng karamihang tao na tumagal bilang isang empleyado sa kanilang mga pinapasukang kumpanya, no. Para sa akin na rason kung bakit sila tumatagal bilang isang empleyado, no. Kung imbitahan nga pala kita, no, na sumali sa aking community dito sa Facebook group na Galawang Entrepreneur, no? Dito nga sa grupong ito, sa community na to, ay magbibigay kami or pwede rin kayong magtanong at mag-iwan ng post dito about sa buhay pagnenegosyo. Pwede kayong magbigay ng mga experience or mga knowledge o gusto nyong i-share na naranasan nyo bilang isang empleyado para magkaroon din ng motivate yung mga balak magkaroon ng negosyo.
Pwede rin kayo mag-iwan ng mga katanungan about sa pagkakaintindi o kung paano patatakbuhin yung mga sinisimulan yung negosyo. Ayan. Kaya join na kayo sa Facebook group na Galawang Entrepreneur. Ayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube account, no, please pa-subscribe na rin sa aking YouTube account na Marqueo Mesa. Ayan. Pwede na rin ako i-follow sa aking Facebook page na Marqueo Mesa din. No? Pa-follow na rin ako sa aking TikTok account na Marqueo Mesa din. Ayan. Para updated kayo sa lahat ng mga content, mga karanasan ko na ibibigay ko sa inyo na baka sakali na makatulong na sa mga itinatayo nyong negosyo, no? Na sa panibagong tatahakin nyo bilang isang entrepreneur o mga negosyante. Ayan. So, maraming salamat, no, sa walang sawang pagsuporta sa akin. Ingat, God bless on your next journey. Alright? Let's go!